Leilani! Leilani! Tulong! Ano meron kay Princess? May bagong paborito naman si Warden, ingit si boss. Joke lang po. Kung sabihin ko sa'yo na ibang kalakad ko dito. Alala mo ba to? Don't worry. Hindi kita sasaksakin. Give chance to others. Ma'am Divina? Pwede po ba akong manghingi? Bibigyan ko kung sinong magpapakilala. Ako si Vanessa. Pinatay ko yung kapitbahay namin na bida-bida, parang ikaw. Kaya ako magtatanong sa'yo ngayon, bakit ka nandito? Pinakulong lang po ako ng taong tinrato ko na parang nanay. Leilani, gumising ka! Leilani! Tama mo yung kutsilyo! Taas mo yung kamay mo! Naligkit na ang taga. Hindi na makukulong ang mga pusa. Taas ang kamay! Hindi po ako yung pumatay sa kaibigan ko! Hindi makukuha ang loob ng mga tao dito. Akala ko rin po dati ganun yung si TJ. Pero sa kinalakihan ko po, pamilya kami. Lahat tayo basura dito, Princess. Na naghihintay na lang kung kailan mabubulok. Eto si Princess! Prinsesa ng mga basura! I'll make sure na hindi makakakita ng probable cause ng prosecutor dahil wala namang clear motive para gawin mga bagay na yun. Ay, huwag niyo sasabihin ko saan ko tinago yung gamit, Kayo magpapaya naman ng gamit dyan sa isang yun, Alam ko ba nagbanyo ka? Eh, ba't amoy basurs ka pa rin? Bango. Matulog na kayo! Yes, boss! Diyos ko po, paano tayo makakatulog niyan? Sakit sa ilong. Nasa inyo po ba yung mga gamit ko? Kunin ko yun. Princess, doon ka matulog sa sahig sa may rehas para naman lumabas yung samsang mo. Pasuka. Baho. Bantak. Sa ilong Tigo mo na yan. Ay, magsitulog na kayo. Uy, ba't ang tahimik mo naman? Wala. Naalala ko lang si Princess. Siya kasi yung lagi nagpupo sa akin na makipag-ayos ako kay Mama. Galit na galit nga yun nung naway ko si Mama Hoy! Xavier! Bakit naman ganun ako usapin si Ate Leilani? Nanay mo yung tao? Hindi mo ba talaga siya kayang patawarin pagbigyan man lang? Bakit ko naman pagbibigyan yung taong pumatay sa tatay ko? Dahil sa kanya nawalan ako ng ama at ng pamilya. Xavier, kaya nga binubuo niya kayong dalawa para magkapamilya kayo. Bakit ba ang tigas ng puso mo? Siya rin yung nagkumbinsi sa akin. Napakinggan ko yung mga explanation ni Mama. Ayaw mo ba siyang bigyan ng kahit isang oras lang ng buhay mo? Ayaw mo bang magkananay, Xavier? Ayaw mo siyang mas makilala? Alamin sa sarili mo kung masama talaga siya. Kung gusto mo na gawing masaya yung buhay mo ngayon. Nasa loob o labas ka man ng gulungan, Xavier, pwede mong piliin na maging masaya yung buhay mo. Siya rin yung sobrang saya nung naging okay na kami. Actually, sila pa nga na naging close kaysa sa akin Siguradong malulungkot yun pag nalaman niya na umalis si Mama na hindi nagpapaalam. Baka naman nag-overthink ka lang, bro. Malay mo, naghahanap lang ng work. O malay mo, nag-work na. Diba? Bro, ang daming reason kung bakit hindi masagot yung tawag mo. Okay? Sana ganun lang Pero, masama kasi talaga kutob ko. Kasi nga, nag-overthink ka. Ano mong pwedeng masamang mangyari sa mama mo? Hello? Good evening po, sir. Ito po ba si Sir Xavier Bustamante? Ako nga. Teka, sino to? Ako po si Nurse Meryl. Kayo po ba yung anak ni Miss Leilani Bustamante? Oo, mama ko siya. Teka, nasan siya? Akala ko talaga masisira yung plano natin dahil lang sa bagets yun. Hindi ako maswerte ka pa rin talaga. Mga si Sherwin, what? Kinalaman ka ba sa nangyari kay Mommy?
Sino, Mami? Ako? Si Mami Charlene. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nahuli siya for stabbing Tita Leilani. What? Ang fake niyo. Lily, teka lang. Ano ba? Seryoso ako, wala akong kinalaman sa nangyari kay Charlene. Oo, maldita ako. May killer smile pero hindi ako killer. Hindi ako naniniwala sa'yo. Why would Mommy kill Tita Leilani? Alam mo, maganda ako, oo. Pero hindi ako manghuhula. Pero ganyan naman talaga si Charlene eh. Lalo na nung nasulog kami ng kulungan, ilang beses niya ako sinaktan. Tinutukan pa nga niya ako ng cutter. She did that to you? Yes! Alam mo, maputi lang talaga si Charlene kaya mukha siyang mabait. Pero yun lang yun. Mami, kawawa si Tita Leilani. Pati na rin si Xavier. I know, baby. Everything's gonna be okay. Ma! Kamusta naman naging yun? Ma! Kaya po si Xavier gusto natin? Oh, nasan mama ko? Oo, halika na lang natin kay Mrs. Bustamante. Nasaan po mama ko? Dinala sa OR ang mama mo at kailangan siyang maoperahan agad. Ano? Kritikal ang kondisyon ng mama mo dahil sa pagkakasaksak sa kanya. Nasaksak si mama. Dok, anong nangyari sa kanya? Sabihin mo totoo, Dok. Natamaan ang kanyang atay at dahil dito, maraming nawalang dugo sa kanya at kailangan na siyang maoperahan para tumigil na ang pagdurugo at matahina ang kanyang sugat. Nurse, kunin mo na ang surgical consent para mapirmahan na ni Sir. Sige po, Dok. Excuse me, Sir. Ma. Pero nasaksak si mama. Hindi niyo po ba talaga nakita yung mga gamit ko? Hindi eh. Alam mo, nagsasayang ka lang ng pagod mo. Ha? Mahanap pula yung gamit mo kapag nagsawa na sila sa'yo. Ano ba, Zors? Hindi mo pa rin nakikita gamit mo? Unutin mo. Yan muna sa ako gamitin mo para hindi ka may bazors. Bus, di ba basura din naman yan? Ay, hindi pa nalalagyan ng basura yan. Lupa pa lang. Pag sinuot ko po ba ito, ibabalik niyo na yung gamit ko. Ano? Kailangan ko po yung gamit ko. Alam kong nasa inyo. Pintangan mo ba ako? Ate Bane, ayoko po ng kaaway. Gusto ko po makasundo kayong lahat. Gusto mo ako makasundo pero pinagbibintangan mo ako. Eh, gaga ka pala. Pali ko sa gamit mo. Tsaka, wag yun naman sa'yo yan sa ako eh. May mas malaki po ba dito? Parang maliit po kasi sa akin eh. Ano? Oo, nasagot pa. Sandali lang po ah. Putay. Ay, prinsesa ng kaartehan na. Ako hindi laging nakangiti eh. Dress ko naman po pala eh. Wala ka pala sa bagong salta eh. Oh, nakahanap na ng katapat ng dragon. Oh, bustahan na. Halimaw versus prinsesa. Oh, bustahan na. Mahimik kayo! Bustahan na. Uy, ayoko sa lahat yung pinapahiya ko. Ha? Pangka ha? Bro. Nawagan ko si Lolo Julio kanina. Eh, mamaya pa daw siya makakapunta dito eh. Mr. Bustamante,
Sir, Pasensya na po sa abala. Naiintindihan namin ang sitwasyon mo ngayon. Pero kailangan namin kunin ng statement mo tungkol sa nangyari sa nanay mo. sir, paano ako mag-statement? Wala nga po ko alam sa nangyari. Hindi ko siya makontak buong araw kahapon. May alam ka ba tungkol sa kanya? May nakaaway ba siya kamakailan? May problema sa trabaho o kahit kanino? Wala siya nakaaway. May nakitang tao sa crime scene. May dugo sa damit at kamay. Hawak ang kutsilyo pinangsasak sa nanay mo. Kilala mo ba si Sherlyn Cristobal? Opo. Siya kasi ang suspect sa ngayon, base sa ebidensyang nakakalap namin. Si Tita Shirley na sumaksak sa mama ko. Sarita! 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 Yan! Halika rito! Wala ko yung pa-welcome ko sa'yo eh. Tingnan natin yung facial treatment. Hindi mo ako kalimutan. Halika rito! Ano? Ilawis ka muna! Yan! Yan! Hilamos ka muna! Para paus tapang mo! Ano? Malinis na? Ako lang ba? Ano? Bakit? Ikaw, kikilalanin mo kung sino papastusin mo. Wala akong pakalam kung sabi-sabi kayo ni Madam kahit presidente pa yan. Dito sa CTG, prinsesa ka lang. Ako, Diyosa. Paliwanag! Sagot! Uy, yung ginagawa niyo dyan. Okay. Dali. Hey, girl. Anong ginagawa mo dito? Ano pa ba? Eh, di binibisita ka. Buwisita o bisita? Alam mo, grabe siya. Buti nga dinadalaw pa kita eh. Tara, relax ka lang dyan. Mag-usap tayo. Fast talk. Pabilisan ha? Preso o presko? Ano? Ang bagal mo naman, sasagot ka agad. Guilty o not guilty? Not guilty. Wala akong kinalaman sa nangyari kay Leilani. Hindi ako yung sumaksak sa kanya. Life sentence o death penalty? Ano pang ginagawa mo? Nang-aasar ka ba o nang-iinsulto? Napaka-ungrateful mo talaga. Buti nga dinadamayan kita. Pinapatawa, trying to make light. Ganon. Ikaw, napaka-plastic mo. Alam kong tuwang-tuwa ka na nandito ako. At alam kong pinagdadasal mo na makulong sana ako. Actually, hindi na ako magtataka na may kinalaman ka nito eh. Ako naman ang magtatanong sa'yo. May kinalaman ka ba sa nangyari sa amin ni Leilani? Yes or no? No. Anong pakialam ko sa inyong dalawa ni Leilani? Paano ba ako makikinabang nun? Hindi ko alam. Hindi ko pa alam. Pero isa lang ang alam ko. Sinetap ako. At wala namang ibang taong mainit ang dugo sa akin kundi ikaw. Gaga ka pala eh. Pwede kita kasuhan ng slander. Sige! Dahil kakasuhan kita ng murder. Ano? Wala naman akong ginawa. Pero tama ka. Hindi ka bagay dito sa city jail. Dahil dapat sa mental ka. May sira na yata yung ulo mo kung ano-ano inisip mo. Kakainis, walang kwentang pag-uusap. Sayang yung pagiging nice ko sa'yo. Oh, by the way, total, may pinagsaluhan naman tayo. Pinagsamahan. Ako na bahala sa asawa mo habang nabubulok ka dito sa kulungan.
Ano nararamdaman ni Xavier? Paano na siya makikitungo kay Libby? Ha? Yung asawa mo, naisip mo ba? Hindi. Ikaw ang sumisira sa sarili mong pamilya! Awit sa'yo! Alis na ako. Bantayan mo nga. Baka kung ano pang gawin niya sa akin, sabi niya, papatayin niya ako eh! Guilty talaga yan! Bro, chill! Ano ginagawa sa mama mo? Bro. Xavier! Ano ginagawa mo dito? Umalis ka! I just wanna be here for you. Umalis ka na pwede ba? Stop it. I'm sorry. Akala ko masama na yung mami mo. Pinakulong niya si Princess. Pero may sasama pa pala sa halimaw yung mami mo! I'm sorry, Xavier. Ano yung sorry mo? Nagagawa ko yung mama ko. Galit rin ako kay Mami dahil sa nangyari. Kaya huwag ka sa akin magalit. Ako yung kampi mo. Umalis ka na. Pareho lang kayo ng mama mo. Umalis ka na! Libby, sige na. Libby. Umalis ka na! Pareho lang kayo. Relax. Ano ginagawa sa mama ko yun? Pareho lang sila. Hindi mo naisip, ano? Madadamay si Libby kapag nategi si Lailani. Madali lang yun. Kayang-kaya ko ayusin yun. Ang importante, mawala si Charlene sa landas ko. At kahit pagbintangan pa nila ako ng ilang beses, wala silang mahanap na ebidensya sa akin. Bukod na lang siguro kung bumangon sa hukay si Lailani. Gaga, zombie lang. Tara, lumabas tayo, mag-celebrate tayo. Sige, mag-shopping tayo. Libre mo. Tatawagin ko si Libby. Sige, tara. Nakita ko sad girl siya ngayon. Hello, Mommy. Mommy D. Hello, Libby. Baby, labas tayo shopping. I'm not in the mood. Nag-away kasi kami ni Xavier dahil sa ginawa ni Mommy. Oh, nakita ko nga sa friend book mo. Huwag ka mag-alala, Libby. Sandali lang yan. Nasa grieving period lang si Xavier ngayon. Bigyan mo siya ng 1 month. Makakalimutan din niya yung galit niya sa'yo. Lalo nang wala kang princess na kaagaw ngayon. Actually, nag-church nga ako last night eh. Pinag-pray ko talaga na sana mag-recover si Tita Lailani. Para kaayos na din kami ni Xavier. Ha? Nag-church po ako last night. Hindi yun. Ano sinasabi mo? Si Lailani? Akala ko ba patay na siya? No. She's in the hospital. Ano? John, thank you. May good news ako sa'yo. Hindi pa patay si Lailani. Buhay siya? Sabi sa akin ni Libby, after her surgery last night, tinasfer daw siya sa ICU. Han, siya lang ang pag-asa ko. Siya lang makakapagsabi ng totoo at siya ang makakaligtas sa akin dito. Hindi ka magtatagal dito sa kulungan. Malilinis ang pangalan ko at matuturo niya kung sino talaga ang suspect. Pag-isipan mo mabuti yung gagawin mo, ah. Kapadalos-dalos, delikado yan. Ngayon pa ba ako titigil? Kung kailan na-achieve ko na yung goals ko? Sayang naman yung buhay ng bata na yun kung sa kulungan din naman ako hahantong. Dapat magsama siya ni Lailani sa heaven ngayon na. Salamat. Nida, wala pa rin paparamdam si Odsay. Wala pa nga eh.
Tinawagan ko na lahat ng mga kakilala namin, hindi nila alam kung nasa si Onse. Ako, baka kung napano na yung batang yun. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Paano hindi ako mag-iisip? Eh, kung si Princess nga walang kasalanan, nakakulong eh. Baka si Onse kung saan nasangkot yun. Uso naman ngayon ng kidnapping. Ano mangyayari kay Onse? Sana nga walang mangyaring masama sa mga anak natin. Dado, uwi mo na ako, ha? Sige, pasensya na. Hindi kita masasamahan, ha? Naku, okay lang yun. Magpagaling ka, magpalakas ka para mapuntahan na natin si Princess. Naku, sigurado ako, ha? Miss na miss ka na nun. Asal mo na ako. Salamat, ha? Ingat ka. Salamat, ha? Okay. Ayan yung kwarto na sinabi ni Libby. Okay, look out ka. Christine? Kilala mo ko? Huwag kang mag-alala. Ang masamang damo, mahirap mamatay. What did you say, Lo? Justice is being served now. Justice? Alam niyo ba talagang kwento, Lo? Alam niyo ba kung di pinatay ni Mama si Papa? Patayin na ako ngayon, Lo. Alam ko na po yung tungkol sa anak niyo. Masakit po talaga na mahiwalay sa mahal niyo sa buhay. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko. Sa susunod na pakialaman mo ko, hindi ka na lang kakain ng lupa. Ililibing na kita. Ma'am, natagpuan po namin mga gamit ng anak nyo. May tabing ilog. Papa-identify ko po sa inyo kung talagang gamit po ito ng anak mo. Hindi patay ang anak ko! Buhay si Onse! Hindi patay ang anak ko! Sabi mo sa akin, walang makikitang probable cause. Bakit nagkakaganito? Wala naman akong ginawa. Kailangan ko ng bagong lawyer. Yung kaya kong ipaglaban. Sino kukunin mo? Baka si Adrian.